God is good All the time, all the time. God is good. Mga minamahal na kapatid, sinabi ni Jesus, sino ako ayon sa mga tao? Ito ay pagkatapos na ipadala niya sa misyon ang kanyang mga apostoles. At ang daming sinasabi ng tao tungkol kay Jesus. Sino ako ayon sa mga tao? Siguro kung may isang sasagot na isang seminarista o isang paring nag-aral ng teolohiya, katulad ng isang seminarista namin, ito ang kanyang sinagot. Natatandaan ko pa. Hindi ko nga maintindihan, pero tinanong ko sa kanya. Ito ang sagot niya. You are eschatological manifestation of the foundation of our beings. You are the kerygma in which we find ultimate significance of our interpersonal relation. Napatunganga kami sa sobrang taas at lalim ng kanyang tinuran, ng kanyang words. Sabi ng aming superior, siguro mas maganda kung ipadadala muli ng Diyos ang Espiritu Santo sa taong ito. Kasi baka siya hindi rin niya naiintindihan ang kanyang sinabi. Napakasimple lang, sino ako ayon sa mga tao? Kaya ang sinagot ng mga apostoles ay napakababaw lamang. Ikaw si Elias, isang propeta. Ikaw si Juan Bautista na pinatay ng mga tao, pinatay ni Herodes. Ikaw ay isang propeta. Nagtanong din ang Panginoon sa mga tao, sa mga apostoles. Ang tanong, sino naman ako sa inyo? Sinagot siya ni Pedro, napakasimple ng sagot ni Pedro. Ikaw ang Mesiyas, ibig sabihin, ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Ganun lang kasimple. Kaya pinuri ni Jesus si Pedro at sabing ganon, hindi mo ito may papahayag kung hindi ka tinuruan o binuksan ng Diyos ang misteryong ito kung sino ako. Pero si Jesus ay nagsimula na magturo, ipaalam na sa mga tao at lalong-lalo na sa mga apostoles, kanyang mga alagad, kung ano ang daranasin niya. Siya ay tatatwa, luluran, duduraan, hahagupitin, papatayin sa Jerusalem, at siya ay tatanggihan ng mga nakatatanda. Yun si Jesus, malinaw iyon. Yun ang mangyayari sa kanya, sapagkat siya isang Mesiyas, sapagkat siya ay anak ng Diyos. Meron siyang misyon. Yun ang dahilan kung bakit siya ay dinala sa daigdig na ito. Siya ay sasagip sa atin. Siya ay magdurusa. Siya ay magsasakripisyo at pananagutan niya tayo
hanggang sa kamatayan. At itong si Pedro, dati pinuri ng ating Panginoong Jesucristo sa pagtatanong, di ba, sa pagsagot niya na siya ang Mesiyas, na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Abay, pinagalitan si Jesus. Sinimulan niyang pagsabihan. Parang binubutata niya si Jesus sa pananalita. Huwag mong sasabihin yan. Tingnan mo, si Pedro ay may pananampalataya. Si Pedro ang nagpahayag na siyang Panginoon at Diyos. Pero hindi niya naiintindihan si Jesus at gusto niyang pangunahan si Jesus. Kaya nga ang ibig sabihin ng pagiging alagad is to imitate Jesus, to follow Jesus. Kung sumasampalataya ka, ay dapat ikaw ay nasa likod ni Jesus. Inilalapat mo ang iyong mga paa sa yapak ng ating Panginoon. Sinusundan mo siya. Ginagaya mo ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mabubuting halimbawa. Pinagsabihan niya si Jesus at sinabi niya, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi raw pwedeng mangyari yung gusto ng Ama. Biro mo, hindi pwedeng mangyari ang misyon ni Jesus, ang kanyang dahilan ng pagpunta rito. Kaya pinagwikaan ni Jesus itong si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Napakabigat na pahayag ni Jesus kay Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ikaw na Satanas. Ngayon, kanina, ikaw ay nagpahayag ng tungkol sa Diyos. Ngayon, ang isip mo ay kay Satanas. Anong gustong ibig sabihin dito? Pag ikaw ay sinabihan ng kay Satanas ang iyong iniisip, ibig sabihin ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi ang pag-iisip karaniwan ng tao. Ano ang pag-iisip ng karaniwan ng tao na gustong sabihin ng Panginoon na ito'y hindi para sa Diyos? Hindi ito galing sa Diyos. Ano yung hindi galing sa Diyos? Yung pag-iwas sa pananagutan. Yung katamaran. Yung kawalan ng responsibilidad. Ayaw ng paghihirap. Ayaw ng pagsisikap. Yan, alam natin yan. Kasi alam natin na kapag ikaw ay hindi nagsisikap, hindi naghihirap, para marating mo ang iyong kadakilaan, upang marating mo ang tagumpay, upang magampanan mo ang iyong misyon para sa iyong pamilya, para sa sangkatauhan, para sa Diyos. Kapag wala kang pagsisikap, ay talagang dadaling ka sa miserableng kalagayan. Kapag walang pagsisikap, walang paghihirap, saan ka dadalhin ito? Sa kapahamakan.
Dadalhin ka nito sa kaawa-awang kalagayan. Dadalhin ka ng iyong katamaran, ng kawalan ng pangarap na hindi sinusuportahan ng mga gawa. Yan ang sinabi doon sa ikalawang pagbasa. Kung may pananampalataya ka at walang gawa, walang kwenta yan, sapagkat yan ay patay na pananampalataya. Kailangan ang sikreto nating sangkatauhan ay gumawa. Nagiging dakila ang isang tao, nagiging mabuti siya, nagiging marangal ang isang tao, kahit na siya isang dukha, kung siya ay mapanagutan, kung hindi siya pabaya sa kanyang pamilya, kung hindi siya pabaya sa kanyang sarili, kung hindi siya pabaya sa kanyang mga pangarap. Ang nagpapadakila sa sangkatauhan ay ang kanyang mabubuting mga gawa, sapagkat tinutularan niya ang Diyos sa daigdig na ito. Kaya tayo, hindi man tayo napapansin, naghihirap ka sa pabrika, nagdadrive ka ng mga sasakyan para sa makakain ng iyong anak, nagtatrabaho ka sa mga opisina, araw-araw gumigising ka ng maaga, nagtitiis ka, nagtsatsaga at nagtitipid, bagamat hindi ito nakikita ng iyong anak, bagamat ang tingin sa iyo ng anak mo ay GCash, bagamat ang tingin sa iyo ng anak mo ay pang-data. Diba? Pang-load. Bagamat ang tingin sa iyo ng iyong pamilya ay bangko o kooperatiba, laging pinanggagalingan ng pera. Pero alam mo, ikaw alam mo mismo, di ba? Yung bawat sentimo, bawat piso, bawat pera na nasa bulsa mo, pinaghirapan mo yan. Nakikita yan ng Diyos, yung paghihirap mo. Nakikita ng Panginoon ang pagtitiis mo. Nakikita ng Panginoon ang pagtitipid mo para meron kang ibuhay, para meron kang ibigay sa iyong pamilya. Hindi ka man mayaman at hindi napapansin, yan ang hinahangaan ng Panginoon. Yung nagsisikap at hindi sumusuko. Maaaring ang katawan ay sumuko, mamatay tayo. Maaaring tumanda tayo at manghina tayo. Pero ang ating kalooban na may pananampalataya na sinasabi mong ikaw ang Kristo, ikaw ang Panginoon, ito ay nagsasabi sa iyong sarili mismo na ikaw ay aking susundin. Ikaw ang aking sinasampalatayanan. Ikaw ang Panginoon ko at Diyos ko. Sinusundan kita. Nasa likod ako at inilalapat ko ang aking buhay, ang aking pamamaraan sa iyong pamamaraan. Yun po yun, mga minamahal na kapatid. Baka akala nyo, kayo ay walang kwenta sa Panginoon sapagkat kayo ay pangkaraniwan lamang, hindi kayo mayayaman, hindi kayo nakakapag-donate ng malaki sa simbahan. Hindi. Kaya ka pumupunta rito sa simbahan, iniuugnay mo ang ginawa mong paghihirap. Sa paghihirap ng Panginoon, dito yan sa altar. Kaya nga may krus. Ibig sabihin niyan, kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay. Ang kanyang paghihirap ay inaalala natin sa banal na misa.
at ang iyong paghihirap sa factory, sa iyong pinagtatrabahuhan, sa iyong tahanan, sa iyong eskwelahan. Lahat ng paghihirap mo, dinadala mo yan dito. Kaya walang saysay ang pagpunta sa simbahan kung wala kang paghihirap. Kung wala kang pananagutan. Kung hindi mo pinagsisikapan na gumawa ka ng kabutihan para sa iyong sarili, para sa iyong pamilya, para sa iyong kinabukasan, para sa iyong kapwa-tao. Kaya pagpunta mo dito, hindi sermon ang mahalaga. Minsan nagpupunta kayo rito para makinig ng sermon. Bagay may natututunan tayo sa sermon. Pero higit sa lahat, nagpunta ka dito sapagkat iniuugnay mo ang iyong hirap, ang iyong pagkakasakit. Diba? Pag ikaw ay nagkakasakit, nandun ka lang sa bahay, nakakalakad ka naman, at reklamo ka ng reklamo sa Diyos, matanda ka na, at ikaw ay nasa tomba-tomba at lagi nagre-reklamo, anong klase yan? Diba? Kunin mo ang paghihirap mo. Alam mo naman matanda ka na. Alam mo naman, pag may sakit ka, pwede ka talagang maghirap. Alam mo naman, pag nag-aaral ka, nahihirapan ka. Alam mo naman, pag nag-aaway kayong mag-asawa, nahihirapan kayong pamilya. Diba? Bakit hindi mo dalhin yan dito sa misa? Diba? At ialay mo sa Kanya. Minsan, yung alay nyo, mga sobre, Mga sobre. Alam nyo ba yung ibig sabihin yan? Yan yung hirap mo. Pag naglalagay ka sa sobre, kay 20 pesos man yan, kay 10 piso, kay 50 pesos, sabihin mo, Panginoon, ito yung bahagi ng aking hirap. Inihahandog ko sa iyo. Diba? Tapos yung mga problema mo, dalhin mo yan dito. Ang sabi naman ni Jesus, ito magaan ang aking pamato. Pag isinasama mo yan sa paghihirap ko, kinalulugdan yan ng Ama. Kasi alam nyo yung paghihirap ng Panginoon, yan lang ang kalugod-lugod sa Diyos. Tayo mga nilalang lang ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Nilalang lang tayo ng Diyos. Di yung paghihirap ng mga ahas at paghihirap ng mga unggoy, ang paghihirap ng mga halaman sa pamumunga, di ba? Nakikita siguro ng Diyos. Yan ay mga nilalang. Tayo'y nilalang, kahanay nila. Kaya, yung mga paghihirap ng mga hayop, yung mga problema nila, napapansin kaya yan ng Diyos? Sabi nga ng Diyos, sa pagbagsak ng maya, pag siya'y namamatay, nakikita ko sa dinami-dami ng mga maya, nakikita ko ang kanilang pagkuha ng pagkain, ang kanilang pagtatrabaho, ay nakikita ko. Yung mga bulaklak sa parang na maliliit, nakikita ko. Yung pakayang paghihirap mo. Ngayon yung paghihirap mo, ngayon ay mas lalo pang itinaas ng Diyos. Lalo pang pinadakila kasi inihahandog mo sa altar ang iyong paghihirap. At yung paghihirap lang ni Jesus ang talagang katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba? Kaya nga naging tao si Jesus.
naging tao siya para samahan tayo. Yung paghihirap mo, ibibigay mo kay Jesus, siya ang magdadala nito sa Ama. Kaya nagkakaroon ng magandang pagtingin ang Ama sa ating mga ginagawang paghihirap. Yun po yun. Kaya yung mga nagtatakwil ng paghihirap, lalong-lalo na mga kabataan ngayon, pasensya na kayo mga kabataan, ilang araw ko nang sinasabihan kayo na huwag niyong aksayahin ang panahon. Tingnan ninyo yung mga paghihirap ng inyong magulang. Tingnan ninyo yung mga pagkakataon sa inyong buhay. Maraming pagkakataon, huwag niyong sayangin ang mga pagkakataon. Merong isang bata sa amin, isang halimbawa, kasi sa dami ng aming napag-aral sa aming institusyon, meron kaming kilala, meron akong bata, malayo siya ngayon, hindi niya na siya kilala. May asawa na siya. Si Puti, ang tawag namin si Puti. Dinala siya sa bahay ampunan ng kanyang lolo at lola nasa Guam. Hindi siya kaya pwedeng dalhin sa ibang bansa. Dinala sa bahay ampunan. So yung mga tao, tinutulungan siya, yung ibang kamag-anak niya, tinutulungan din siya ng lolo at lola niya, bagamat nasa 70 na mahigit noon. Ngayon, buhay pa. Nandoon na sa home for the aged ang kanyang mga lolo at lola. Hindi nag-aaral. Sinasayang ang kanyang pag-aaral. Kahit na anong tulak mo. Sabing ganun daw ang kabataan ngayon, sabi ni Pope John Paul II, ay katulad ng bato na itataas mo patungo sa bundok. Pilit mong itataas. Kailangang hawakan mo. Kailangan turuan mo. Alalayan mo. At kung hindi mo daw inalalayan, inalis mo ang iyong kamay sa kanila dahil walang kusang palo, ang bato daw na iyon ay gugulong at mababasag. Mawawasak siya. Ganun ang pwedeng mangyari sa kabataan. Ganun nga nangyari sa kanya. Nag-asawa ng maaga. Hindi yung katulad ng marami namin na pag-aral. Ang gagaling na ng buhay nila. Dati mga construction workers. Dati hirap na hirap sila. Naghukay ng lupa. Nagpuputol ng puno sa bundok. Nag-uuling sila, magdamagan, nanganganib pa ang kanilang buhay, baka mahuli sila sa bundok dahil nagpuputol sila ng puno. Ngayon, nakatapos ng pag-aaral. Nakakapagpaaral ng kanilang mga kapatid. Pero yung ibang mga bata namin, katulad ng sinasabi kong si Puti, may mga pagkakataon sa kanyang buhay na sinayang niya. Sinayang na. At ngayon tumatawag sa amin, Father, tulungan niyo kami. Nagugutom na po kami. Father, kami po ay pinalalaya sa bahay namin. Wala kaming pambayad. Father, nasa hospital po ang aking anak. Marami yan. Yung mga may pagkakataon, yung ayaw maghirap, yung ayaw managutan, yun ang nangyari. Hindi nila naputol ang kadena ng paghihirap sa kanilang buhay. So, isang araw nga, sabi, Father, ba't ganito ang Diyos? Sabi ng puting ito, Father, ba't ganito ang Diyos? Nagkasakit pa ang aking anak.
Pinalalayas pa kami. Nasaan ang Diyos? Nasaan nga ba ang Diyos? Sinamahan ka niya. Hindi ka nagsikap. Ayaw mo ng hirap. Di ba? Parang gustong sagutin ko eh. Nasaan kaya ang Diyos nang namamatay si Jesus? Nasaan kaya ang Ama nang namamatay ang Panginoon? Nasaan kaya ang mahal na Birhen nung nalalagutan ng hininga si Jesus? Nandoon sa ibaba ng krus. Ang ating Panginoon hanggang kamatayan ibibigay niya ang kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang mahal na ina hanggang kamatayan. Ibinigay ni Mama Mary ang kanyang buhay hanggang siya'y inakyat sa kalangitan. Hindi pala siya namatay. Yun yung gustong sabihin sa atin. Kaya, kung gusto mong maging masaya, magpagal ka. Karugtong ng ating pananampalataya ang paghihirap. Huwag mong aalisin ang paghihirap. Bihirang-bihira lang ang hindi dumaan sa paghihirap. Miski mayayaman, dumaan yan sa paghihirap. Huwag kang umasa sa swerte. Huwag kang umasa sa loto. Ang loto, sabing ganon, pagtatama ka daw dyan, 500 times na pwede kang tamaan ng kidlat kaysa tumama ka sa loto. Kaya wag mong asahan ang loto. Asahan mo ang iyong sariling pagpapagal at tutulungan ka ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, yung mga bigat ng ating problema, mga kalooban, mga suliranin natin, ating dalhin sa Diyos habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata, damahin natin ang Diyos. Panginoon naming Diyos, salamat po sa iyong binuksan sa amin na kailangan pala kami talagang magsikap sa daigdig na ito
Hindi namin dapat sayangin ang mga panahon na ibinibigay mo sa amin at ang lakas na ibinibigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pamumuhay. Bagamat ang iba sa amin ay talagang nagsisikap, naghihirap, pero patuloy pa rin ang paghihirap sa daigdig. Panginoon naming Diyos, hindi kami maglulubay na gumawa ng mabuti na managutan para sa aming pamilya. Kahit dumaranas kami ng mga hirap at pighati, hindi kami susuko, Panginoon, sapagkat hindi mo kami sinukuan. Pati ang iyong buhay, ang iyong kamatayan ay iyong ibinigay sa amin upang kami ay iligtas at samahan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ngayon, Panginoon, itinataas namin ang aming mga suliranin, mga problema. Itong mga problemang ito, dahil siguro nangyayari ito dahil kulang ang aming pagtitiwala sa iyo, kulang ang aming pagtutulungan, kulang ang aming pagpapasensya. Kaya tulungan mo kami at samahan, Panginoon, at sana yung mga bigat na nararanasan ng aming pamilya, yung bigat ng kalooban, sama ng loob sa aming pamilya, ng aming mga magulang, ng asawa, sana mapagaan namin sa pakikipagtulungan sa isa't isa. Itinataas din namin ang mga may karamdaman, Panginoon, lalong-lalo na yung mga magulang namin talagang nagpagal at nagpakahirap. Yung mga lolo at lola namin, hawakan mo sila, Panginoon. Tulungan mo kami. At kung iyong kalooban, Panginoon, bigyan mo sila ng kagalingan, hawakan mo sila at bigyan ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Mamaya-maya iaalay namin sa iyo ang aming paghihirap. Mamaya-maya dadalhin namin sa iyo ang aming mga pagod. Tanggapin mo ito at kahabagan. Gantihan mo kami ng iyong pagpapala at kabutihan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus,
Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dininig mo kami. Salamat po. Iyong ibinigay sa amin sa mga sumandaling ito ang iyong pagmamahal na aming naramdaman. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon.